Uy, wag mo munang skip to mga Cool Pals. Nagtataka kayo. Ano yun? Bakit? Bulol ka! Bulol ka! Kasi nagmamadali. Skip mo na! Wag! Di ba kaya ito ginawa para mas maging maiksi? Oo nga. Para mas humahaba. Para mas may humahaba. explanation. Basta, kung nagtataka kayo kung bakit walang video tong episode na to, kasi mag-subscribe kang sa Patreon namin, putang ina ka. Pem. Okay, www.thecoolpals.com. Yun lang. Ganda. Oy, tsaka manood ka ng vlog namin, puta ka. Yun lang. But thank you. At gusto nyo gender sensitivity on. Very good. Actually, gangbang lang yung pinunta namin dito. Ako rin actually. Kasi sabi nila, Paus, may podcast guesting 5 lalaki. I'm like, I don't care kung sino sila, basta 5. Game. Ganda. Nakatuwad na kami, Baus. Audio lang ba to? So, ayun. The Pod Network Entertainment. Iba ang kamandag ni Ryan Ray. Iba. Ngayon si Ang kapitan. siya ang magmamando ng buong episode na ito. Dadaldal si Rems. Tsaka may kinakanta siya kanina, yun ang magiging pempem na. Rems, ikaw na yung magsasabi kay Nonong na, Nong, ba't na naman ang pempem mo? Kaya, Ganda. at ikaw rin ang Kami na magkasabi na ang ganda. Oo, kami mga one-liner lang kami. Ito na yung sinasabi mong The Ryan Rems Podcast. Tingnan mo nga naman. Maganda gawa kayo ng podcast yun ni Bounce. Ano ba? Welcome to the Cool Pals! Episode 678. Exclusive. On Spotify and YouTube. Nakakamiss yung mga ano dati. Ano mo na yung pempem mo? Dito ba? Dito ba? Ano yun may kinantayan ni Ryan Rems para sa isang kwento. Mamaya, hindi ko alam kung aabutin ba natin yung kwento na yun. Tingnan natin. Pero bago tayo dumating dyan, may gusto lang akong pasalamatan. Ito, special shoutout to kasi tinulungan niya si Carla na sa kanyang visa papuntang Canada. Ito, kilala natin to si Dodong B. Shoutout Dodong B. Ang future na mag-aayos sa atin ng Yan. Saka papatulong din ako kasi dumating na yung bill ng Meralco. Dodong B. Dodong B, baka matulungan mo rin ako. Pero yan, sa lahat ng mga Cool Pals na gustong magpatulong ng kanilang visa, message nyo lang si Brent Anotado. At may pinapamura din si Mark Limpin, ang ating social media manager, pamura sa kaibigan kong si Siegfried Rito, ang seaman na nagtatanim ng lahi sa iba't ibang bansa. Ay, galingan niya. Galing. Nako! Shoutout ko lang yung Dream Big. Siegfried. Ayan, Dream Big. May gusto ka rin i-shoutout, Baus? Doon po sa tatay ko na hindi ko pa kilala. Malay mo Malay mo naman Baka naman May dumadaong bang barko sa tapat ng bahay nyo kasi baka si Siegfried. I do love seamen. Yan, kasama natin si Baus Rufo. Yeah. Dahil sabi mo na rin naman, isa sa mga stand-up comedian, improv comedian, isa sa mga host ng mga events ng drag. Yes. At meron din silang show sa TPN, ang Beck and the Man. Tama ba? Yes, it's called Beck and the Man. Drag Race Recap podcast siya. And then With Baus Rufo and Ryan Rems. Yes. Siya po ang kauna-unahang drag queen sa Pilipinas at ang inspiration po niya sa kanyang drag ay si Jesucristo. Sino yung isa mo pa kasama sa Beck? Ang aking co-host ay si Mix Chanel. So yes, we are back recapping Drag Race All-Stars 9. And happy to be part of the Pod Network. The Podcast Network. Kapamilya ka na naman na. Correct. We are family! Yes, so wala na kayong choice. Talagang kailangan nyo nang makakita ng bakla. Kasi magkasunod yung recording slots natin. Yes, So, good luck. Ay, alam mo, dahil sa inyo ang bango ng namin pag kami na yung susunod. Kasi kayo una Correct. Tapos pag ang bango. Pag sa atin, after. Ayun. Amoy dighay. Amoy basang carpet. Saka nilagang itlog. For some reason.
Rems, pakilala mo naman ang ating guest. Ang ating special guest ngayon ay walang iba kundi si Baus Rufo. Bakit naman siyang naging guest natin ngayon? Kasi Pride Month, di ba? So ito ay buwan ng mga bakal. So ialay natin to sa kanila. Hindi ako bading Talaga? Oh, wait. Kaya ba ako nandito? Inassume nyo kasi agad! Inassume niyo agad. Ay, di kami nagtanong eh. Yan! Kaya tayo kailangan ng Gender Sensitivity 101. Paano ba yan? Yan mas maganda. Tama. Kasi kupal ako yung 1978. Isa pa itong misconception, hindi naman lahat ng bading kaya magbigay ng Gender Sensitivity 101 agad-agad. Wala naman kaming baong PowerPoint, tapos makinig kayo. Wala kaming flip chart. Grabe naman. Pero meron. Pero meron talagang 101. There are actually, I guess we can call them technical experts who know a lot about the matter. I think you badly need one. Charing! Actually. No. So hindi ako, I will say, hindi ko alam lahat. Oo. Pero yung mga, mga useful tips para sa amin. Yeah, kasi majority na nakikita natin lalaki. I think I went to one last year and isa sa parang pinaka mind-blowing na realization for me is yung pagsabi ng LGBTQIA+. Kailangan mo siyang kompletuhin. LGBTQIA+. So that's one thing na natutunan ko doon, LGBTQIA+. Kasi syempre, minsan like, LGBT, minsan may mga tao, LGB lang. Parang grabe naman guys, ang tamad naman na. Or LGTV. Ayun. Minamamali. Ako talaga hindi ko LGBT. Kasi parang pag tinuloy ko pa, mamamali na rin ako eh. And then, of course, andun yung, I guess yung principles why you need to ask for pronouns. I know parang lahat tayo dinedevelop pa lang yung muscle na yon. Pero I think in principles kung bakit importante yon para lang mas, okay, kaya kailangan pala talaga siya. Kasi it's, ang principles naman niya is, you know, that everybody is valid and that kanya-kanya tayo ng journey sa self-expression and self-discovery. So part nun, of course, is having the people around you recognize or make it more comfortable for you. So yun siya. Parang hindi na maulit. Parang ganun yung parang... Ikaw ba pinapractice mo yun? Ang pagtatanong ng pronoun? Yes. Lalo na pag kunyari, may meeting, tapos magre-refer ako to someone, and then feeling ko, shit, padating na yung he, him, tatanong muna, wait, sorry, what are your pronouns? And then itutuloy ko yung statement ko. I guess medyo, nandun ako sa point now na medyo nagko-course correct ako in the middle of a thought. Pag feeling ko, wait, kailangan kong tanungin kung ano yung... Although ang pronouns ko, simple lang. Ano? Pengeng pera. Pareho pala tayo! Ayun. Ayun, so that's one thing. But thank you. At gusto nyo mag gender sensitivity 101. Very good. So, ligangbang lang yung pinunta namin dito eh. Ako rin actually. Kasi sabi nila, Baus, may podcast guesting 5 lalaki. I'm like, I don't care kung sino sila, basta 5. Game. Ganda. Nakatuwad na kami, Baus. Audio lang ba to? So, ayun. Kamusta ang drag scene right now? Kasi ngayon, halos lahat ng mga events din, kuwari may mga corporate shows kami, there is drag queen performing. Yes. Kahit kami ni James. Sino kasama natin sa Boracay? Si Taylor Swift. Oh my God. Grabe. Pasabog mag-perform. Bigat mo na. Totoo. So, I'm very closely tied to the drag community because of the viewing parties, and then people know me as parang isa sa mga creative partners ni Marina. So, hindi ako drag queen, pero like part ako nung scene. And nakakatuwa lang na the last 2 years, talagang nawi-witness ko yung paglaki nung profile nila, nung popularity nila, and more importantly, yung paglaki ng pera nila. Kasi pag nag-i-inquire for events, naglalapag ng presyo, kinahagat ng kliyente. I think that's a great signal na talagang na-appreciate at the very least ng corporate capitalistic world na parang may value tong mga superstars. Hindi ko binaba si Taylor Swift, pero kasi nakita ko yung isang sino yung nasa Drag Race Philippines Season 1. Napanood natin nung isang event ng yung NFT natin. Yung Stanny Touring Boy. ba? Touring? Si Turing? Si Turing. Touring. Sorry. kasi Ang boy naman Turing. She's touring. She's touring. Si Turing.
Ang galing niya eh. Talagang madadala ka dun sa energy niya. Kaso nung napanood ko si Taylor Swift, kasi mataas na expectation ko since sikat siya. Aha. Kaso parang ang lamya lang ng performance niya. Baka kasi kompleto yung ngipin nito. Hindi, Kulang ba? Naman kayo kay Taylor. Di ko alam kung ano yung pinerform niyang pyesa nun. Pero na-witness ko na silang dalawang talagang nang uuga ng audience. Oh, Nababaliw sila. Na-limit siya siguro. Maliit kasi yung stage natin ng time na yun eh. Tapos, di ko alam kung na-late ba tayo ng start or baka later na yung... Kasi bumiyahe pa tayo ng eroplano nun eh. Pagod. Oo, so hindi mo alam kung sunod-sunod ba siya. Maybe it's one of those bad gigs. Pero kung na-witness ko na si Taylor sa isang show na ang lahat ng kasama niya galing Drag Race Philippines, siya lang yung hindi taga Drag Race and siya yung pinakamagaling that night. Na-witness ko na yun. And nasa lineup na yun, sina Presyo, sina Marina, sina Arizona, mga malayo yung narating, yung mga winners and final two. And nakita ko na silang magkakasama, tipong medyo malala si Taylor Swift. Nakita mo siguro, James, pangatlong show na niya ng gabing yun. Baka wala ng powers. Or baka pumarty sa Boracay. Oo. Saka sa lobo si Otlo. Baka siguro hindi rin ganun kasi ka-engaging yung audience. Okay. And then, when you have a new audience experiencing something new, medyo merong time to adjust and absorb. And medyo ganun din, I think, yung parang hinanaing ng mga drag queen before Drag Race. Parang tayo mga komedyante, parang magulat sila, pupunta sila sa isang restaurant, biglang, bakit may drag performer? Gusto lang naman namin kumain the same way na pag nagsa-stand up tayo minsan na parang mag-meeting lang kami dito pero merong yung sa Super Sam kasi sa pre-admission show, diba? So parang feeling ko we kind of share the same stage experience. Yes, definitely. Ganun din sila. They measure their performances in Mabalik stage lang ako time. dun sa sinasabi mo kanina yung kailangan kompleto yung LGBTQIA+. Plus lang. Kasi bilang comedian, mas ano tayo sa words eh. Yes. Lesser words ang sasabihin mo, mas effective. Aha. Kaya minsan nagre-resort tayo minsan LGBT na lang. Since yun naman yung recognizable, alam mo naman na yun. Pero parang mortal sin ba siya kapag sinabi na natin as a comedian na ang purpose lang talaga naman natin is to shorten the words possible. Hindi, wala namang batas na nagsasabi doon because una sa lahat hindi naman sinusuportahan ng mga batas natin, mga bakla, diba? But I guess it's a nice to have. We would really, really appreciate it pag kompleto yung letters. In fact, part nga yan ng aking set usually na LGBTQIA+, dinagdagan ko ng large Coke, large fries, free shipping. Kasi that in itself is, I think, tipong mahirap talaga siya para kaya nyo yan. MECQ+ niya, kinaya nyo eh. So, pero I think yung reason behind that is for it to be used regularly na masanay lahat na ito. Para hindi, kasi kung LGBT, yung tao na maarinig doon, we also use LGBT lang din. So hanggang sa hindi siya ma-normalize na ganun siya talaga sinasabi. Pagka nakakarinig ka ng ganun, kinokorek mo sila? Hindi ko naman sila kinokorek. Kasi ako, personally, the fact na sinasabi lang na LGBT versus like mga bading, masaya na ako doon eh, kasi parang thank you for me. Thank you for that. So, but I mean, there are people I think who would respectfully tell you na, oh, I think it would be much better kung ganito. Pero ako personally, hindi naman ako letter police. Pero yung sinabi ni Rems na bakal kanina. Ano ba yung pag may ganong terms, maririnig ka, ano ang pakiramdam sa'yo? Nandito na kasi ako sa point na pinagkakakitaan ko na yung kabaklaan ko. so parang I think that's like the ultimate form of revenge. Parang call me whatever you want. Not call me whatever you want. Pero it's a very, I guess, individual view on the whole thing. But it can still be quite hurtful. Because hindi mo alam nga yung pinagdadaanan ng tao. So
I think it's always better to err on the side of caution. And I know as comedians, parang we wanna push the boundaries, diba? That's also our role to parang let people exercise their critical thinking skills kasi it doesn't always have to be literal. But then again, yun lagi yung, I guess yun yung task nating mga comedians na. Ano yung para natin ma-argue yung point natin while also doing that balancing act. Which is very hard, ah. Ang hirap talaga. Ano mas nangingibabaw sa'yo? Ang hirap talaga. Yung concern mo sa gender o yung pagiging comedian mo? Yung pagiging comedian ko, kasi I think dahil bading ako, medyo meron akong like excuse. So, sorry guys. Yung sa mga words, kasi di ba pare, pag Chinese, bawal sabihin yung chick. Di ba? Parang ganun. Ano ba bakla, bading? Ano yung parang Mas masakit. mas accepted na pwede? If you're and I educating, think in my circles, I think umabot na siya sa point na yung bakla or bading, parang hindi na siya negative sa amin. Kasi yun na talaga, like bakla. And for us, yung term na bakla and bading, I think ang dami, medyo nireclaim na namin yung power nun. Kasi gano'n na kami tipong... So, nasa inyo na yung kapangyarihan? I think it's always been there. Charing. Pero doon kasi kami na parang, ito talaga si bading, oh. Yung ganda naman ni bakla. Minsan, kunyari, merong term na si akla. Minsan may term na ikaw talaga bakla ka ng taon. May ganong term na minsan pwede kang negative pag sobrang like, ang kulit-kulit mo or late ka sa ikaw, bakla ka talaga ng taon. You say that. But also kapag, kunyari, nakabuking ka ng 4 na nota to na, tatawagin ka talaga naming bakla ng taon. So parang, diba? So, medyo, I guess that's also the great thing about being queer. Kasi I think ultimately, kami magde-decide kung ibibigay namin sa inyo yung power na yon over. Hindi kami pwedeng tawagin na ikaw bakla ka ng taon. Yun, I guess hindi ko kaya sagutin. Depende, nakailan nota ka ba ito na? Ano ka ba? Bottom o top? Oh, yan yung mga tanong na yan ang very, very personal. Yan. Bakla ka ng taon. Ayun, correct. May mga taon parang that's very personal. I guess it's the equivalent of me asking you anong favorite position yun ng girlfriend mo. Parang it medyo ganun na siya kalapit if you think about it eh. Pag nagtanong ka na, actually, are you top or bottom? Yeah, actually, up to me, it's the same thing. But yung pag nagtanong ka na, are you top or bottom, you better make sure na sobrang close kayo ng person na yan or you are charming as fuck to be able to ask that question. But I guess that's a great way to kind of contextualize yung question na yun to straight people. It's really us asking like, oy, anong position kayo kagabi nung nilabasan kayo ng asawa mo? Medyo parang ganun na siya eh. Siya natutulog, ako nasa harap ng computer. Pati siya ganun, no? Ito, boss, sa tingin mo yung pagiging gay, inborn ba yan o sa environment talaga? Hindi ko alam. I guess I can only speak from my experience. Yung akin talaga, parang ever since bading na talaga ako eh. I mean, pag high school meron kang experimental phase, 'di ba? May identity crisis. Magka-girlfriend ka? Ako crisis agad yung akin eh kasi wala na. Kumbaga yung akin nung high school, very briefly na infatuate ako sa isang babae. Very briefly. Ano yung nagpagusto sa'yo sa kanya? Looking back, gandang-ganda ako sa kanya. And now that I'm wiser, parang I think I kind of wanted to be her. Okay. Kasi ang dami nagkaka-crush sa kanya and like sobrang, I guess, ganun siya. Ngayon ko lang na-recognize na baka ganun siya. But medyo legit na infatuate ako noon. And then that time, naalala ko before that, medyo kine-question na ng parents ko yung sexuality ko. Tapos nung nalaman kong meron akong crush sa babae, talagang talagang sinabi ko talaga agad sa parents ko na meron akong crush na babae. Pero 2 buwan lang ata maglalasto. So, enjoy nyo! Magpa-party na kayo! Enjoy nyo na bakla! Anong reaction nila? Oh my God, they were so supportive. Kasi ano ibibili natin? Bibili ba ng flowers? Bibili ba ng Blue Magic na teddy bear? Bibili ba ng chocolates? But I remember that time actually thinking about it now. It was a very happy time in the household. But then, all good things must come to an end. So, eventually, I mean... Ano nangyari nung nag-out Was it hard? ka? I think, kasi parang pag-graduate, grade 6, so mag-high school na. Tapos eventually after nung nag-high school na ako, ang daming pogi ng mga 4th year high school. Sabi ko, hindi talaga ako lalaki. Pero tropa mo yan ngayon, yung naging crush mo?
hindi kami naging close, pero nilalike niya yung mga bakla kong post sa Facebook. So, I guess sinasabi niya, sis, work. Pero na-meet ko na yung dad mo eh. Your dad looks really young. Yes, Para yes. kayong magkapatid. Na-meet ko kayo, I think sa Green Hills Yes. after ng show yata. Yes, You were with your dad. Nung after ng Teatrino show. Yes, oo. Saka, tawag dito, medyo affectionate kami as a family. So, I think, nakita niyo ata yung medyo like, kayakap ko yung tatay ko habang naglalakad. Oo. Nandito rin kasi ako sa point ng Kala ko life. matanda na palang boyfriend, di ba? I mean, medyo parang hindi, nandito na kasi ako sa point na Mahilig siya sa Zaddy. I mean, kaya nga ako nag-guest sa guesting na to, diba? 5 kayong daddy dito. Actually, Pero nandun na kami sa point ng relationship ng tatay ko na I think we're trying to make up for lost time. Kasi nagkaroon kami ng super strained period of maybe 15 years. After mo mag-out. After nagsimula yung mga confrontation, kung bading ba ako and all that, and now na parang okay na kami. I guess pareho kaming trying to make up for lost time. Because before that, siya yung best friend ko. Tapos ngayon, ayun, kaya ano kami, PDA kaming dalawa pag nasa labas. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamo. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. So, during high school, this was the time na Yes. yung sinasabi mong kinonfront ka ng dad mo, was it talk Aggressive between na ba? kayong dalawa? Yeah, it got really dark, I guess is the best way to put it. I definitely felt suicidal at some points. But thank God we're here now. Of course, malaki ang natutulong na... What's that In first? words o physical din? It got words and it got physical for quite a bit. And I make that a part of my stand-up. Kaya natatakot manood yung tatay ko. Natatakot siya. Baka daw okay lang yun. Yamo na. What was that moment wherein you realized na, okay na kami ni Papa? Or okay Honestly, na siya? I think, yun nung 7 years na ako nagwo-work nun, and I had like a pretty solid job in advertising, and then, pinakilala ko sila dun sa, yung jowa ko ngayon, for the first time na parang, maayos na tao tong jowa ko ngayon and I'm gonna be fine. Parang it had to take that long and yun ganung milestone. Definition ng maayos na jowa, hindi humingi ng sapatos. Ganun. I guess kasi meron talaga mga ganung programming di ba? Na parang gift. di ba? I mean, tipong makakahanap ka ba talaga ng magmamahal sa'yo na hindi ka, I don't know. Sinashower ng gifts. Correct, or parasitic relationship. So, tingin mo ba kung naging hindi ka nakakuha ng magandang work, hindi ka definitely. successful, hindi kayo magko-connect? Definitely. Because I think deep down yun lang naman yung concern nila. It's like, is my son gonna be okay? Kasi nga, the world is a dark place. Tapos bading pa siya, like, nakakatakot. So, it had to take a lot of milestones in life para kumalma sila. So, kasi yun din fear of parents is, baka ang anak ko i-reject ng society. Yes. Baka ang anak ko hindi magkaroon ng magandang trabaho because of discrimination, because of all of these things. And then, ganun din kahit na, siguro, ang layo niya na comparison, pero if you actually follow something that you love doing, na parang natatakot yung parents mo, baka wala kang patunguhan dyan. Then eventually, pinakita mo na they'll be the first people to be happy for you. Same as tipong, anak ko, parang humarap nga ng mas magandang trabaho. I think it's from that same fear naman So ano yung gesture niya na parang nanumbalik yung friendship niyo? I think yung gesture niya, may mga times na bagay ba binili niya, medyo like nag-send siya sa akin ng random message sa Messenger, parang Sailor Moon t-shirt. Parang gusto mo ba to? Parang ako, thanks, Dad. I guess parang nag-reach out nagtatry siya. lang talaga siya. Oo, ganon. So, pero parang, gusto mo ba talaga?
actually, hindi ko gusto si Sailor Moon, pero dahil sa gesture niya, nag-guess na. Sinuot mo? Sinuot ko while having sex with another guy. Charing! These were you that. mo ka na! Hindi, ayun. I think that was one gesture na... ayun, So that's when you knew na parang... nakisense siya, parang, gusto mo ba to? I'm like, okay. Alam mo kaya din nagkaganon yung magulang mo kasi nga parang ang tingin nga din sa mga buhay ng LGBTQIA+ is yes, palakpakan natin si James. Naalala niya po lahat ng letters. Thank you. Kasi parang ang bakit ka tumatawa? Kaya mo naman talaga eh. Thank you. Kiliti. Pagka yung ang tag dito, nakalimutan ko. Hindi, minsan kasi yung kaya nagkakaroon sila ng ganung mindset kasi baka tingin nila ang buhay ng isang LGBTQIA+ ay madilim. Yes. Kaya importante yung representation matter sa laging sinasabi ng mga bading. Kasi kailangan mapakita natin na maraming klase ng bading who are capable of many successes and triumphs and joys. Kasi nga, for the longest time, yun nga, lagi kaming punchline, lagi kaming takbuhan ng lalaking kailangan ng bagong motor or rubber shoes. Yung mga stereotypes na like, up until now, they're still quite present. So, tama. Madilim ba ang buhay mo simula na nag-out ka? Para ma-paint din natin na hindi naman pala madilim, light lang din naman pala at katulad din ng buhay din ng ibang tao. I mean, fortunately, I guess yung akin, apart from yung mga confrontations about my sexuality, I lived a very comfortable life. I had friends who loved me, who celebrated me. Gano'n naman siya. Fortunately, hindi pa naman ako experience ng discrimination. At sa Comedy Manila naman, maibalik lang natin sa Comedy Manila. You guys have been very, very welcoming. So, kasi noong una talaga takot ako eh. Yan, oo. Kasi natakot talaga ako, tipong sa utak ko, para kayong mga leader ng frat na nakakatakot, na parang feeling ko magkamali lang ako ng intonation, parang feeling ko you'll make fun of me. So parang pinroject ko sa inyo yung mga biggest fears ko of straight people. Then na-realize ko, Diyos ko, mababait naman pala nung mga to. Pero anong mga naiisip mong mga pwede naming sabihin sa'yo na ina-expect? I guess ina-expect ko is parang I will, kunyari pag nagpa-perform ako, parang, hindi, funny lang siya kasi bakla siya. Parang feeling ko meron akong ganong self-imposed block na ganon yung iniisip sa akin. When in fact, the gayer I am, the more you guys seem to love it. So, thank you. Oh my God. Tumitigas yung utong ko. Pero, yung under the microscope, mapasalamat din tayo kay Bause, no? Ito, may iba nang nagsabi nito. Kasi pwede niyang agawin maraming girlfriends eh. Pag lalaki to, di ba? Diba? So, salamat. Kaya ngayon, what makes you think na wala akong inaagaw? Again, katulad yan na sinabi ko kanina, hindi ako bading. Pero ako, sa Comedy Manila, I'm very happy to see finally yung LGBTQIA+ is represented on stage. Kasi yung point of view, lalo na may lady bosses, may mga babae. Now, kayo na nandun on stage telling the jokes in your point of view. And also, in a way, educating people through comedy. Sobrang ganda makita. Yes, and actually, salamat rin at pinagkatiwalaan nyo kami ni Isa to keep going. Kasi yung aming mga shows, ang daming kami yung first parang stand-up show na pinanood nila. So parang kami yung nagiging gateway nila to stand-up, and then we see them going to other shows. So parang thank you then for giving us that space. Ang ganda na ng community natin. Actually, comedy is very well represented. Madadagdagan ba? Alin? Nadadagdagan ng LGBTQIA+. Sa Comedy Manila? Oo. Kailan ka ba mag-out? Susunod! Si Ansis. Thank you. Si Ansis. Then you guys, si Isa, si Baus, and then you have Fran. Correct. You have Timothy din. Timothy Salomon. Uh-huh. So,
parang wala ngayong taon na pumasok na bago. Oo. Nag-travel din si Baus eh. Actually, parang every year may nadadagdag. So, parang I think right now, ang growth rate namin is +1, +2 per year. So, makikita pag dumoble na yun. Pero may mga nakita na ako sa open mics na who identify as queer, but I don't see them as often. So, I think there is an attempt to be part of the community. I think you guys will be a very big influence in inviting them to actually do open mic. Wag na kami na lang. Ganda. Hindi dahil bakla kami, hindi kami problematic. Gatekeeper yun you want you here. Yun yung pilit na pilit. Yun yung gusto ko. Why na pag when you watch them on stage na talagang na-educate ka na talaga in all aspects of the community. Yeah. Pati yung ganyan, yung mga kung ano yung nila, yung banter nila between each other and all of these issues are actually covered through humor. Kaya ang ganda. Ano bang kakaiba ng shows nyo from other Comedy Manila shows? I think from a show structure, kami ni Isa ginagawa namin, yung act 1 namin purely stand-up. So, each of us, we do like 25 minutes, kaming dalawa, and a few openers. Tapos yung second set namin, parang improv talk show siya. We've had guests before like si McCoy. Yes. So, kumbaga, baklaan lang. Kasi I think medyo parang it's a thing sa mga bading na parang dodog showin lang namin yung mga tanong. May mga tanong about the government, about love life. Pero yung mga sagot namin, binabalik namin sa titi, binabalik namin sa tops or bottoms. So, to also just tell them na parang, you know what, like, we can really afford to laugh at these things. But usually, ganun yung structure ng show namin ni Isa. Nakapanood na ako, sobrang saya. Like, yung unang show, I think, was at Vault. Yeah. Yes, I was there. Itong sa Teatrino, kailan, di ba na-resched? Yes. We're rescheduling it likely mga August. Kasi wala ka ng buong July. So, August Magta-travel na ka ba? Yes, opo. Wala na kayong Pride Month show? Mayroon pa kaming tinatry na gawin, sine-check namin kung anong pwede namin gawin for Pride, but we really want to. I guess ang biggest learning namin, I mean, I'm gonna be very forthcoming about it. I think there's no need to sugarcoat anything. When we scheduled our Pride show for this year, dulo siya ng June. Yes. Ang daming Becky events happening all over. Okay. So talagang yung performance was really like lower than projected. Last year kasi first week of Pride Month, kaya talagang pasabog agad. So, you know, as producers, yun ang mga inaaral namin, yung tamang timing given all the kabaklaans happening in the world. Pero maganda naman, with Comedy Manila, we rotate everyone, that everyone gets to share the stage. Hindi lang siya, kuwari si Baus will be with the LGBTQIA+. Oo nga, hindi naman laging gano'n na na kailangan may sarili silang show. Hindi. So, ngayon, you'll see Baus in some other shows, si Isa in some other shows. Lahat kayo, nakasama ko na sa mga shows na kayo nag-headline. So, thank you. So, yun yung maganda. So, because now, kahit na hindi siya Pride show, is you get to see Baus doing regular shows with comedy. Nahihirapan ka ba kapag ang kunyari show ni GB tapos ikaw ang nasa lineup, so hindi naman yun yung usual audience mo? Correct. Nahihirapan ka bang magets nila yung reference, or may tinotone down ka bang mga words para mas maintindihan ng mga straight? Ito yung very interesting thing. Mas takot ako dun sa show namin ni Isa kaysa dun sa show nyo. Kasi dun sa mga shows yung parang, pucha, babaklain ko lang to eh. Magsalita lang ako ng ganito. Oo, diba? Kaya tawang-tawa na sila dyan. Oo. Ganon. Which is true, and parang sobrang nakakatuwa siya. Pero kasi pag sa show sa amin ni Isa, parang medyo kailangan yung material namin malalim yung hukay eh. Talagang medyo like trauma, personal truth, and which I think is a scarier place to go to from like as a writer, as a performer. Kasi pag sa inyo parang magpaka-mass com graduate lang ako, pwede na eh. So, ayun. Uy, teka, tingnan nyo, may nakakuha ako dito. Kuchi-kuchi underarm and foot powder. Kasi minsan nakakasim yung pa ako eh. Kaya, ayun Pa-reveal! Kaya lalagyan ko ngayon dito. Ayun para Effective ba yan? effective to. Pamoy nga! Nahihiya si James.
pa. Mabango nga! Ang ganda. Bumango. Yun yung like experience ko. Hindi ka ba na-offend pag kunyari yung binakla mo yung boses mo pero tumatawa sila? Hindi, kasi natutuwa ako sa kanya kasi minsan parang grabe ko pukpukin yung sarili ko to write something that will be the joke of the year. Pero tayo na magsalita lang, eto na pala yun eh. Oh. So, which is like, that works. So, let's just lean into that and then so, ayun. Kaya meron ako isang buong bit now na puro ganun lang. Ganito, di ba? Tapos ibang taon-taon, sabi ko like, Diyos ko, grabe ko pahirapan yung sarili ko. Like, nagre-recount ako ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Yung pala yung pilantik lang ng labi ko yung gusto nyo. So, O ngayon, pag-uusapan naman natin. di ba, partner? Ng ganitong boses ang lahat ng ang ating newsfeed. Correct. Rems, anong masasabi mo sa ating newsfeed? Ano ang bang newsfeed natin ngayon? Tungkol sa mga apology. Yes. Yung apology ni Vice. Kung sincere ba siya? Dapat ba natin siyang tanggapin? Okay ba siya? Di ba siya mora-mora lang? At yan ang pag-uusapan natin sa Newsfeed! Okay lang ba magsalita kami ng ganito Pwede mga Mars! Okay. Papansin ko lang kay Rems, nakukuha niya yung boses ni Boss pagka tinataas. Ba yung boses mo? Itinataas niya yung isang shoulder niyang frozen. Pag binababa niya, nakukuha niya yung tono. Kailangan nakaganyan. Okay. Kasi hikain siya talagang buwaba na talaga isang balikat mo eh. Oo. Ngayon maganda makakasama natin dito si Mouse. Ay, teka, Muman, hindi ka pa nagsasalito May set si Muman. Ay, sorry. Meron siyang act na siya ay si Caramel. Oo, naka-short Pero hindi rin siya bakla. Oo, mukha pero hindi bakla. Pok-pok siya. Pok-pok siya. Ngayon pag-uusapan natin, maganda kasama natin dito. Pwede natin hindi i-commit yan. Kasi if taken out of context, baka sabihin nila, we're making, pero like, whatever guys. Maganda nga I'm here. ma-taken out of context pa means one. Ganito pala yung kaya lagyan mo lang lahat ng syllables mo ng W. Ayan, pero pag Sa immigration ka officer, ganito po talagang accent ko. Yan, Talagang tagal mong pinaka-practice na James all my life. Waiting Anytime now. Pero mga gusto yung marinig, di ba? Mga putang ina ninyo Ganda. Okay na ako. I'm happy. Kayo na magsabi ko ano yung newsfeed. So, ito na nga ang nangyari. So, si Vice, parang napansin niya itong ano yung lalaki? Searchy! Isang maton. Maton. Maton ba? Maton? 1, 2, 3. Maton! Oo. So, itong guy, di naman siya ganun kapogi. He went to the stage para magbabay dito sa girly Lou. Pero what he did was like, he was going to about a kiss. Beso. He was about to beso. He's about to beso. But then, I think, na-trip yung girl and it made it look awkward. And parang sabi ni Vice, parang, oy, bawal yan. Pwede kang makulong dyan. Pwede kang makasuhan. Something like that. You don't want to say some words na they will use that words and then makakasuhan ka. Yes. Pag-ingat ka, bawal yan. Yes. Yung specific words, bawal magnakaw ng halik. Oh, yes. Tapos So, yung tapos ang naging issue pa dito, yung gwapong girl, yung Borta. may sumunod. May sumunod. May sumunod pa bang guy? Sabi lang kayo magsalita. May sumunod pa. Nagkakapi kami actually. Habang ginagawa ito, nagkakapi kami. So may sumunod pang guy after this. May sumunod. Pangit. Oo, pangit yung nauna. Yes. Yung gwapo, kinilig ang mga host nung nagbeso. Hindi siya nagsabi na, oh, that's bawal. No. Why? Pero ang nangyari naman kasi, mukha naman din talagang na-off yung girl sa kanyang kasi nga parang ang problema kasi nung guy is mahaba ang nguso niya. So kahit nakasira yung bibig niya, para siyang kikiyas. Abot.
So, yun ang nangyari. So, after that incident, nag-apologize si Vice. Hindi pa nag-apologize si Vice. Kaya siya nag-apologize. Kaya siya nag-speech kasi naglabas ng video yung girl. Ng video. Ang sabi niya sa video ay hindi naman talaga siya na-off at dahil hindi naman daw talaga siya halikan ng boy dahil ang gusto lang gawin ng boy is yung bro code. Yung bro hug. Bro hug lang. Parang gusto i-comfort, ganun. Tapos, Hindi naman nakaka-comfort ang pangit. Oo nga naman. Kailan ba nakaka-comfort yung mga yan? Oo. Discomfort, please. Wag nyo akong i-bro code, mga pangit kayo. Tapos yung antag dito. Yung nag-tweet na si Vice after maglabas ng babae ng video. Sabi niya, I will make a public apology after that. Ano ba yung nilabas na video ng babae? Na hindi nga naman siya na off daw. Parang hindi naman din talaga siya halikan. Talagang bro code nga lang yung gagawin ng lalaki. Parang nagkataon lang, nagmukhang na off kasi na out of balance siya dun sa upuan. Kasi awkward nga yung position nila. Masyadong mababa yung upuan, matangkad yung lalaki. Ayun. Tapos, naglabas din ng video yung lalaki na hindi naman din daw yun yung intention niya. Tapos, nagkausap sila nung nila sa Showtime, yung mga staff, nag-meeting sila kasama daw yung psychiatrist. Tapos, dito na naglabas si Vice ng apology. Hindi apology. Sinasabi niya, yung sinabi niya sa Twitter, babawiin niya, hindi siya magbibigay ng public apology kasi base dun sa usapan nila ng girl, na-off daw talaga yung girl. Na sinasabi nila ay hindi naman, pero hindi na raw nila i-detalye kung ano yung reason kung bakit siya na-off at kung bakit niya nasabi yung video na yun. Pero binabawi niya na yung apology niya kasi lahat daw ng mga kababaihan ay may karapatan para tumanggi at maging uncomfortable at karapatan nila yun. Yun ang sinabi ni Vice. So, siguro ang marami naman sinasabi ng mga tao is wag naman i-call out mo in public in situations like that na naka-ere tapos may live audience. Tsaka walang kasiguraduhan pa nung time na yun. I mean, malabo pa kasi yung mga detalye para mag-alpas ka ng statement na gano'n. Siguro ang gagawin dapat, lahat naman tayo, we're looking sa hindsight na nangyari na Pero dun nga sitwasyon na yung parang nayabangan yung mga tao kay Vice kasi nag-backfire sa kanya. nag-kinall out nila. Preachy ba ang dating? Parang yung ang Bida-bida. tono parang ang tono ay, hindi mo dapat ginagawa yan. Parang alam mo yung nag-change na yung mood from happy situation to teka lang. Naawa ako dun sa lalaki nung sinabi, nung nakita. Kasi talagang on national TV, mapapahiya ka. Pangit ka na nga, ganun pa. Yan na nga Hindi, isipin mo ang nakakalungkot nga doon, minarkahan siya ng society na pangit. Alam mo yung ginawa siyang example na pangit. Parang bakit kayo na nga dapat yung kasi nilabel niyo siya. Nilabel niyo siya Nandyan siya, dahil pangit siya. Diba? Dahil siya, nandito ako sa tabi mo, hindi, huwag kang kakampi kita kung bahala siya. Dahil pangit siya, pag pogi na to, okay lang. Pag itong pangit na ito, bawal. And take note, yung social media at yung netizens yung essentially nag-label sa kanya noon. Kasi kinall out, nakita ko doon sa diba? Kasi technically, nangyari yung dalawang show and then pero yung audience yung nagsabi na bakit may double standard. Dahil so basically kung may double standard, may dalawang magkaibang so essentially yung buong Pilipinas yung nagsabi na ay, 'di ba? I think. Kasi iba din, makikita mo naman din sa sa reaction. Bakit dito? Parang hindi mo alam chicken and egg Kung paano nakita mo, bakit magkaiba yung reaction mo dito? Dahil ba pangit siya? Hindi pa nakaka-asar yun. Sabihin nyo lalaki, huwag nyo na ako i-depend! Tama na! Sabihin ng mga kaibigan niya, pare nagbabaral ka. Bakit daw yan? Pangit ka lang. Not helping! Not helping! Gumagano siya sa gilid. As much as we want to deny, pero ganyan naman talaga ang perception ng public sa mga pangit
Pangit ba talaga siya? I should know, pangit ako eh. Ibang... I don't think you're pangit. Well, ilang naman ang gusto sabihin. Yun ang gusto marinig ni Muman. Kaya ganun palagi. Zaddy Muman. Pero totoo, pag iba yung itsura mo, pag hindi ka talaga gwapo, iba talaga yung treatment sa'yo. Sa mga Pero, bagay-bagay. may iba lang, in fairness kay Vice, siya yung taga-salo ng suntok sa Showtime. Yeah. Siya lang yung sinusuntok masyado ron eh. Hindi, kasi siya din ang front. May Parang siya ang boses eh. may nakapagsabi sa akin. Hindi ko alam, pero parang... Sa batis ba yan? Habang naglalaba? Oo. Chismis na chismis yun. Palo-palo pa. Oo, kachismisan ko yung isang mataas na posisyon sa gobyerno eh. Sabi, nagkakaroon daw ng mudslinging kay Vice. Dinudungisan ngayon yung pangalan ni Vice. Kasi nga, Yung support. Nung huli. malapit na siyang, parang may balak, pinupush siyang tumakbong senador. Si Vice? Si Vice. Or, may para kung sino man ang suportahan niya, madaling basagin dahil malakas ang ni Vice. oo, dahil ngayon Di ba si Lady suportahan niya? Oo, dinudungisan ngayon yung pangalan ni Vice. Yun yung sabi ng isang may insider info na nakausap ko. Ang backfire pa sa kanya yung pinapalabas tuloy ngayon yung mga bumibeso siya dun sa mga contestant na pogi. Yung mga hawak sa tite. Medyo Meron bang ganun? binabalik sa Oo. kanya. Nakanood ka na ba ng mga yung laugh line, punchline? Napanood mo na ba si Vice as a comedian? Hindi ko pa siya napapanood live. Pero yung mga pang-to-dog show kasi nung ganun, kapag, how do I say this? Hindi naman, minsan talagang nagiging racy na or nagiging medyo sex forward na yung mga jokes minsan. So, and usually, meron ka talagang, meron kang contract with the audience para okay ba tayo sa ganito? Ito ba yung language natin for the night? Siyempre, pag na-document yun, tapos, di ba, it will continue Pero, to evolve. paanong gender man, pag ganun yung ginawa mo, may repercussions talaga. Exactly. So, I think, and I think responsibility ng performer yon to find out na parang, okay, kung baka okay nga sa audience, pero what if yung responsibility ng performer yun gets to always to make sure maging safe talaga yung performance. Kung bastusin yung audience, tapos nakiramdaman ng comedian na parang bastusin to mga to, sige bastusan tayo. And then it got the laughs that he wanted and everyone was enjoying. Yun yung sa audience lang nung time na yun. So pag nilabas mo yung video na yun, di ba? Parang pag may dark comedy show, di ba? Yes, Parang exactly. ganon, dark comedy, bastusan, delikado. Tapos lumabas, sabihin ng tao, sumakan tao. Pero yun nga lang is So, ibig sabihin, pag pumasok ka doon, dapat ready ka. well, sa comedy show naman, di lahat nag-enjoy eh. Di ba? 95% of the time, tatawa sila. 5%, ayoko na bumalik, di pala yan para sa akin. May ganun naman. Pero yung nangyari kasi kay Vice is, kinall out niya. Ay, doon muna tayo doon sa... sige. Hindi, kasi yung nangyari sa kanya, yung para sa akin, yung parang na-offend siya para sa isang tao. Parang yun yung usual na nagpagkakamali when you call out someone. Hindi ikaw talaga yung totoong affected, pero ikaw yung nag-voice out ng mali na hindi naman nag-exist pala. So ngayon, parang siya ang lumalabas ngayon na... Ano dapat na naging approach niya sa tingin mo? Hindi, parang, parang may nakita kang awkward situation, di ba? Pagkat ng commercial, itabi mo siya. Itabi mo siya. Nakita ko kanina, subukan mo siya halikan. Wag mong gawin yun kasi parang na-awkward siya. Na-awkward ka ba? Pagkakapin mo yung dalawa, tapos then, pag kinausap mo yung dalawa, ay wala ba? Sige, natakot lang ako kanina kasi yung itsura mo, Hindi naman kailangan lahat laging public eh. Oo, kasi yun parang minsan, sikat ka na, gusto mo pang magpasikat in so many different ways na parang ako, isa akong just, isa akong righteous. People will see that without you saying it. Pero yung mga ganyang ipapakita mong mali ito sa harap ng maraming tao, 'di ba? Para lang mapakita sa kanila na magaling ka na at times it will backfire. Oo, kasi nga pinangunahan ikaw ang nag-decide na na-offend siya. Pwede nga yung sagot dun sa tanong sa sinasabi ni Vice na kung hindi ko naman kinall out, i-crucify nyo rin ako. So pwede mo nga i-call out in private. Pwede mo siya i-call out. But you can actually clarify everything during commercial break.
na parang, guys, napansin ko, sabihin mo agad yung producer, tawagin mo Napansin agad yung ko, psychiatrist. Ganun naman eh. Hindi Napansin ko pangit ka, no? Pero tinry mong kumis. Bad yun. Oo. Bakit talaga yun, no? Kasi, di ba, tayo as comedians, when isang situation na alam mong hindi maganda, na hindi mo kaya, idaan mo sa management. Kasi pag ikaw ang nag-handle on stage, magiging awkward lahat. And it will ruin your show. Saka nasa position of power kasi siya. Kasi kaya ang bash naman dun sa babae, bakit hindi mo naman dinefend yung pangit? Ba't di ka nagsalita on air? Kasi nga, ano ka din eh, magpi-freeze ka din eh, na Vice ganda yung nagsabi sa'yo, pinagalitan. Napapatawa pa ba siya? O seryoso na siya? Malalamig ganun na Hindi mo rin mamaawat yun eh, no, in reality. Malalamig na yung batok mo nun pag si Vice ganda na yung nagsabi sa'yo. Tsaka may demanda na word eh. So pag may demanda, tas Vice ganda yung nagsabi, taputang ina. Saka nasa personality din ng tao eh. Pag nakarinig ka na gano'n, kuwari, yung babae is someone who's very outspoken, komedyante rin, papatawa, ay hindi, wala po yun. Di ba? May madaling humirit kasi, may mga taong madaling humirit and mag-call out pag alam na nila agad yung nangyayari. Na parang, kina-call out, kailangan ko na i-save. May ganong initiative yung mga tao minsan eh. Pero if you're under the camera, yung nga, may iba pang pressure yon, may iba pang takot, may iba pang kaba, and then mangyari pa yon. Medyo mararatel ka talaga. After nung speech ni Vice, may lumabas ulit na video eh. Umiiyak yung babae. Oo. Sinasabi niya, kausap niya yung taga Showtime, ginawa niyo ako sinungaling. Oo. Parang kasi hindi ba tapos yung saga? Hindi pa. So parang yun na umiiyak yung babae na parang pinalabas niyo akong sinungaling. Maganda yung babae. Sakto lang. Yung sinasabi naman sa Twitter ng mga defenders ni Vice, clout chaser naman yung babae. Tangina. Kasi ordinary citizen lang siya, tapos bigla siyang nagkaroon ng maraming spotlight. Nakakaulol yun. Yun yung ayaw ko. Naput on the spot din siya, no? Yun yung ang ayaw ko sa sitwasyon ngayon sa online is that when you try to correct or try to say na itong sikat na taong ito mali, ang iisipin ng tao cloud chaser ka. Ang iisipin ng tao gusto mo lang sumikat. So itong taong to, pag sinabi kong may ginagawang kagaguhan, may ginagawang mali, ako pa yung gustong sumikat at manira, lalo na kung lesser people ka, di ba? Parang yun yung so ang hirap ngayon mag-call out ng mga sikat na tao na sa mga ginagawa nilang bad practices or mali or may nakita kang mali. If they can call out someone sa tingin nila na may ginawang mali, anong right nila para sabihin sa tao na wag mong gawin yan, ano ka, cloud chaser ka, di ba? Parang sobrang one-sided siya na... Well, I do believe marami rin naman tao na nagsasabi ng cloud chaser na hindi nila naintindihan yung tamang definition. Ano nga ba ang cloud chaser? Hindi ko lang ginamit yan eh. Tanong natin dun sa kay Baus. I think cloud chaser, you want the fame, whether temporary or not. Sumasakay ka sa issue. Gatas. Ayun ang although mas naririnig ko yung term na cloud chaser kapag kunyari sa TikTok, kapag merong issue, tapos may taong hindi kasali sa issue na gumagawa ng parang commentary video. Mas doon ko siya nakikita yung gano'n. Ito kasi silang dalawa talaga yung involved eh. So parang medyo... Dapat panuurin mo na lang, gano'n. Dapat kasi kung magbibigay na rin ng speech si Vice, dapat sinabi na rin niya kung ano yung sinabi ng babae kung bakit sila na-off. Kasi nag-iwan pa siya ng maraming tanong Hanging questions. Hindi niya pa sinabi kung ano yung dahilan kung ba't na-off yung babae. Or bakit niya nilabas yung video. And wala pang official statement na nilalabas yung like Showtime or... Yun na, yung si Vice nagsalita mismo sa Showtime. Tapos everything else online na lang, diba? Kasi nag-post din si Nico Natividad. Diba? Yun naman ang baka yun ay cloud chaser na. Sumakay na siya eh. Or coming from experience. Pero kasi hindi siya kasali sa issue na to. Kasi diba yun ang ano niya, yun yung pinanggagalingan niya na-experience ko din yung ganyang klaseng bullying. I know, pero hindi siya kasali, hindi siya yung mawawala. Kasi para malaman mo cloud chaser, mawawala kasi yung issue dun sa tunay na involved. You will make it about you. Kung i-divert mo papunta sa sarili mo, yun siguro yung cloud chaser. Pag na-edit to, tayo yung cloud chaser. Correct, tama. Oo nga, no? Sabihin na naman ng mga sa TikTok, like,
mga nagchichismisan lang naman itong mga Hindi kasi ang pinag-uusapan Tapos nito ba kayo magsalita kanina? Oo. Kaya ako, ang dami nating minus point. Mga lalaking marites pero sabihin sa atin. Hindi kasi ang Kaya naman natin pinag-uusapan para mas hindi maintindihan kasi natin, news feed yun eh. Oo. Current events eh. Correct. Trending events yan naman ang reason why. Hindi, tagal na rin niya sa feed ko. Tama, talagang hindi pa nga siya tapos, I think. So yun, Yung nakanood kami sa mga yung sitcom live dun sa Las Piñas. May yung tropa ko. Tinawag siya sa stage na isang performer. Tapos may itsura yun. So hinihipu-hipuan siyang gano'n. Sino? Nung performer, si Osang. Si Osang, yung nanggagaya kay Osang. Ginaganon yung titi. Tapos nung kumanta sila ng 8-8, tapos pinag-8-8 na yung lalaki, yung tropa ko, habang di ba nakayuko yung 8-8, pumosisyon si Osang dun sa likod, tapos tinira niya. hindi na 8 yun. Tapos tapos baliktad naman sila. Siya naman yung titira kay Osang, si Osang Game yung, 8-8. yung kaibigan mo. Parang na ano rin siya, na put on the spot din siya, pero syempre as a straight guy, sasakay ka eh. Oo. So sinakin niya. Sinakin niya yung 8-8. Ano to? After na to lang show. After na to lang show. Sila na lang. Hindi ko alam kung ba't nandun ako eh. Nakaloop lang yung 8-8. Uwi na ako pa kayo. Pero parang minsan parang ginagamit din nila yung gender para since yung straight naman yung matagal na parang may power na sila na matagal. Parang ina-assert ngayon nila yung role nila as LGBTQIA+. Kasi you can claim na parang it can be art because you're giving a straight person a taste of their own medicine. Pwedeng gano'n, di ba? Pwedeng gano'n. Or sometimes pwedeng it was just a spur of the moment thing. Can be many things. May ganung power kayo no? Parang kahit sa babae pwede nyo sabihin niyang ay ang baho ng pekpek mo. I don't want to call it power, pero meron nga Depende kung sino kausap. I mean we can get away with it, I guess, more than you guys can. And I think dahil nga merong natural feminine energy na nagdidikit sa mga bading at mga babae. Parang merong like beshi-beshi kami, so pwede naming dog showin ng isa't isa. Kasi sa atin, hindi natin pwede sabihin gaganto lang tayo. Wala naman problema. Okay naman. Kain na ulit. Kain na ulit. Okay lang naman. Ano eh, okay lang naman eh. May sipon ako eh. Ang layo ko na sa'yo Pero may kakilala tayong apat. Sabihin ko na lang mamaya, nagbabakla-baklaan siya dati para makakuha ng chicks. Pero straight siya. Ano masasabi mo sa mga eksenang gano'n? May mga gano'n eh. Mamaya sabihin ko mamaya. Apat ang kilala mong ganito? Hindi, kilala nating apat. May, basta. Lima tayo. Lima tayo. Oo nga pala. May mga gano'n. Kilala niyo yung apat. Kilala niyo Kasi, parang Ako ba yun? ang Isa pa sa atin yun. Parinig ba yun? ano ko lang, Ako ba clarify ito? ko lang. There are men who will actually play the parang I understand, okay, you can be mag-relax ka lang kasi naman ako, I'm a girl, gano'n. May mga I think yun talaga yung foul kasi like malicious and then kasi nabi-break niya agad yung ice eh. Kasi di ba pag lalaki, tas parang may lalaki dito lang. Pero pag ganun siya na parang feminine na parang gumagamit ng mga gay lingo, parang madali niyang nakukuha yung trust ng babae because kala ng babae hindi siya parang threat o nangliligaw o ganun. So parang award. Oo. Sino to? Charing. Kayo ba sa stand-up comedy, pag kunyari meron kayong LGBTQIA+ na material, patas nandun si Baus sa audience or sa open mic, nandun si Baus sa audience, tinitingnan nyo ba si Baus kung ma-offend o ginagamit nyo ba siyang gauge minsan? Hindi ko mapigilan minsan. Si Timothy Solomon, madalas siya yung nagiging... Hindi ko natunugan yan. Si Timothy Solomon.
Talaga? Hindi ko natunugan yun. Hindi, siya yung madalas nanonood sa show ko pag meron akong gay joke. Actually, hindi talaga ako gumagamit kadalasan ng gay joke. Pero pag nando si Timothy Solomon, nilalabas ko siya kasi gusto ko makita yung reaction ng mukha niya. Ikaw ba't minsan pag kunyari may mga ano kami? Sa green room, usually merong bounce naman ako nito. Tapos sobrang yung first version, wow, sobrang problematic yan, malali. Baka ganito yan, no? I mean, na-appreciate ko naman, to be fair. Pero then, I guess, hindi rin, we also don't hold like all the answers na, di ba? Pero it helps. Yeah. To bounce the joke. Definitely. Meron ako isang bit that I had to bounce it. Wala pa si Bounce nun sa So kay Samsi ko kinukwento yung mga jokes. And what's nice is that if you bounce it with the comedian, you have the comedian's blessing as well. Correct. Which is, nakakatawa yan. Even if you talk about it and then say nakakatawa yan, it is seen as a joke and not as something as offensive. So medyo may magandang way siya na parang, okay, sige. Pero sabi ni Samsi sa akin, after ko sabihin sa kanya yung joke, actually ginawa ko sa stage, and then I asked him, so what do you think of that joke? Sabi niya, okay GB, so ang ginawa mo lang, pinila mo lang lahat ng mga stereotypes namin, no? Parang ganun. So really, brilliant GB, you just like did all of the stereotypes of gay people. Good job. Wala siya. Pero ito ba yung forever? Parang ganun. So what I did was, I took it as a criticism also, na parang, ang sinabi niya sa akin is that, you can do better. You can do this joke, but you can do it in a much better or write it better. So, ginawa. Pinahinga ko siya. And then, sabi niya, si Jeannie, ba't di mo ba ginagawa yun? Nakakatawa yan. But because I always had Samsi's reaction to that joke. And I said, I owe it to him to write it better. Or edit out some of the things na baka nga sobrang OA na I put all of that things in that joke. So, at least may ganun ding disiplina yung mga komedyante sa Comedy Manila. Dahil nga nagbabounce sila sa akin, parang alam nilang hindi agad-agad. Which I think is a signal of evolution. May narinig ka ng joke sa isang paid show na na-offend ka? Wala pa naman. Although kasi, baka hindi rin ako yung best representative. Kasi nandito na ako sa point na yung mga stereotypes yung usually ginagawa ko sa material ko to also give this big message na itong mga sinasabi nyo sa amin na pinagtatawanan nyo kami dati, wala na, pinagkakakitaan ko na yan ngayon. Diba? So, syempre, iba rin naman yung perspective ko. Saka ako din, sa comedy, parang comedian, ako lang, personally pag comedian ka, second na yung gender. Second na yung gender, comedy mo muna. Parang, nakakatawa siya. And then, LGBTQIA+ siya. Babae siya, lalaki siya. Joke muna yung comedy mo muna yung nakikita ng tao. So, I think yun yung parang, I think it helps na comedy muna yung nakikita before everything else. Yung funny mo on stage. And then, nakakatawa. Parang nakakatawa yung isa. Yung bakla. Diba? Si James? Nakakatawa. Nakakatawa si para kang tunga. Coming out episode mo talaga to. Kaya in-invite kita para akayin ako Although meron akong magandang so dahil nga Pride Month, ang dami kong hino-host na ngayon ng mga Pride event. Kami kayo nakakay ngayon. Merong isa nagsabi na parang pwede rin nating baguhin yung perspective natin na parang you don't really need to come out. Pwede namang you just let people in. Kasi parang yung idea is, bakit may pressure to like announce? Kasi kung okay na naman ako, which is parang maganda na medyo papunta doon yung conversation. I think we'll hear more of that in the next few years. Kasi nga parang laging malaking deal yung parang di pa out si ganyan. Bakit ba? Pakin nyo. Diba? Kung nagbabayad naman siya ng utang niya, okay lang naman siguro yun. Mabait naman siyang tao. Maayos siyang tao. Diba? Those are the important things Ang mga babae ba nagiging homophobe din? Ooh, that's a good question. Yes, they do. Yes, I think so. I think, How are they being homophobic? Kasi pag ang babae nagsabi, naku, bounce bakla ka talaga. Parang hindi naman din nakaka-okay. Paano siya example, halimbawa, yung mga tiyahin ko, feeling ko homophobe sila Kasi meron akong pinsan na he's not good with money. Tapos ang sasabihin nila, kasi hindi siya magaling sa pera kasi bakla siya.
So, wow. Meaning, ibig sabihin, baka may sinusuportahang boyfriend. Para sa akin, that's homophobia. Yeah, definitely. That's homophobia. Kaya nagkakaganon yung buhay niya is, hindi kasi siya maayos sa pera per se. Not because of his gender. Hindi pwedeng wala lang siyang kwentang tao. Ang unang lumalabas sa bibig nila is baka kasi may boyfriend siya and dahil bakla siya. So, yun ang hindi ko nagugusto. May naalala akong co-teacher ko na babae. Tinanong siya ng teacher. Tinanong niya yung estudyante niya, who's your favorite teacher? Teacher, blah, blah, blah. Sabi ng teacher na babae, but he's gay. Pero meron niya. Yan talaga mga teacher na yan. Charing. No, kasi, I mean, na-discriminate ka ng mga teacher. Ang tawag dito. I think sinabi ko na to sa podcast ni Red. And very briefly lang. Essentially, ang nag-out sa akin ay yung teacher ko nung high school. Pinatawag yung parents ko one time kasi may mga other issues sa akin yung teacher ko. Pero naisingit nung teacher ko na, by the way, yung anak niyo po pala, buddy. So, medyo diba? Medyo malala. Correct. So, ano siya, tinatry ko siyang isulat now actually kasi yun nga, gago siya. Paano yung gawin natin as comedians actually? Siya. Paano nyo naman po nasabi, sir? Bakla din ako eh. Horoscope to the world! Kala ko matatapos na tayo. Welcome to Horoscope to the World. Mabilisan lang to, boys. Aries, mababa na ang bra ng paborito mong katehibol. Taurus, kakantahan mo ng Through the Years ang iyong kabit. Happy 10th year anniversary. Gemini, kolorum ang manguhuli sa iyong pulis. Baliktad ang kanyang tsapa. Cancer, 3 na ang pinangakuan mo ng kasal sa isang beer house. Leo, wag sumama sa swimming nyo. Balak ka nilang lunurin. Virgo, yayaman ka dahil sa bingo. Libra, maghihirap ka dahil sa bingo. Scorpio. Bingo plus, baka naman. Ibig sabihin, Sumasakit yung ulo ni Ivan. kung meron yung mayaman, may hirap. Atas yan. Aba? Tama naman. Scorpio, pagpapalitin ng anak mo ang pang-ibaba ng 2 mong Transformers. Abangan nyo. May bingo plus na yung susunod na episode. Sagittarius, maipapasok ka ng ninong mo sa trabaho kapalit ng isang gabi. Capricorn, amoy gin ang iyong anak dahil pares kayong walang pera. Aquarius, huwag ka nang humalik sa airpot mo pag uwi mo, amoy gin ka. Pisces, swerte mo naman may pangrenta ka ng kubol na may aircon sa preso. Respetado kang kriminal. Horoscope to the world. Palakpakan naman natin sa kanyang horoscope na Pride Month friendly. Salamat po. LGBTQIA+. Please invite everyone sa mga shows nyo, yung podcast, Yes. and also yung sa Drag Race. Yes, Beck and Men Podcast on Spotify and Apple Podcast, of course, presented to you by the Pod Network. So, kasama ko po dyan si Mix Chanel. So, follow us on Instagram. That's at Beck and Men Pod. I'm also part of many shows ng Comedy Manila. So, pag nakita nyo po ako on stage, sabihin nyo, oh, yung baklaan dyan! Then follow me on Instagram. That's Baus Rufo, Bausrufo. And on TikTok, hey, it's Baus. That's it. OnlyFans coming soon, I guess. I don't know. Bago ka, boss, talagang sasabihin talaga sa'yo. Talaga. Oh my God, game. Joke lang. Wait, should I be scared? Hindi naman. Friendly naman siya. Hindi, no. I mean, I love yung Cool Pals audience. Medyo talagang game sila talaga. Ano bang, kung itong show ba namin ay kung mapapakinggan ng LGBTQIA+, kami ba'y makukrucify? Hindi naman. Kasi andito naman ako and
But I cannot speak for all of them. I mean, Meron naman. Or not this naman. episode, before, lahat, buong show, kung mapapakinggan nila lahat ng episode. I guess it's, at the very least, kayo ay acquired taste. Oo. So, also promoting my podcast, Kaya Today. It's my solo podcast, ang aking talk show era. Coming soon, like really soon, Kaya Today with Baus Rufo, also with the Pod Network. So, i-guest ko po kayo doon. Today, Kaya Today? Kaya ba today? At ang mandatory doon, kailangan nakadrag kayo. Walang problema. Kay Rams, okay yung nakadrag. Oo, gusto ko yan nakadrag. Gusto niya talaga naka-drugs. So yes, abangan po natin yun. Oo, congrats. Maraming salamat, Baus. Thank you. Talagang happy kami sa kung ano man ang nararating mo ngayon. Talaga. Thank you. Pag nakikita ko yung post mo, tuwa ako kasi parang umaga, may hosting ka, Araneta Coliseum, tapos hapon, may hosting ka ulit ng drag viewing, tapos sa gabi, open mic. Ang sipag mag-open mic ni Baus. I guess, I just wanted to be creative all my life. So now na meron ganito opportunity, tara. Kasi baka bukas may pandemic na naman, hindi natin alam. Iyayin mo naman yung ibang mga aspiring stand-up comedians na LGBTQIA plus na matakot sa comedy. Wag po kayong matakot sa kanila, except for so pag nakita niyo yung pangalan niya sa sign up, parang ay next week na lang. Ano ang nagpapatakot? Pwedeng ikatakot nila kay Ryan Rims? I mean, I don't have to say much. Just look at the material. But like, don't be scared. I think it really is a safe space for all your queer joy and yung kabaklaan. And kung ako nga na ganito magsalita, di ba? So yeah, wag matakot. Kasi mas nakakatakot yung committing to stand up after. Kaya pwede ba nating sabihin ang ating outro ng LGBTQIA plus accent? Sige. Kaya hanggang sa susunod na natawanan dito lang sa Cool Pals. Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. Oo, kasi may vlogs na tayo eh. Ay, may vlogs. Importante yung vlogs. Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Ay, shoutout sa mga Patreon dyan. Mark Anthony Roy, Mark Angelo Kaiko, Jobo, Uy, Halisat, Psycho, Nagtang Bautista, Aaron Alexi Carlos, Charles Silventula, Abe Masyon, Ramil Sadol, LG Patanao, Michelle Ishaya, Jologa Pito, Jamie Barameda, John Brenton Prescaciosa, Betche Palma Alfi Ramos, at Carlo Concepcion. Yung pem-pem ko, akala ko maano natin doon sa MMK. Ay, yung sa susunod na lang. Ay, mainit yan. Next time na lang. Sana makasama natin si Baus ulit para sa isang MMK episode. Wow. Game, I'm just here. Oo, dahil nga TPN ka na, mas madali kang Saka same day. mayaya. Yes, same day tayo. Maraming salamat, Thank you, Baus. Baus. We love you, Baus. Thank you po. Sana hindi ka na trauma. We don't know. After 10 years pa yan magmamanifest. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.